Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Dansi Wano sa Barangay Lukman Dawe. Ayuhon, isira sa mga motorista sugod karong Nobyembre 3. Bayranan sa kuryente karong Oktobre ug Nobyembre. Mokunhod, bisa naguba sa linog, mga local COMELEC offices sa amihanang Sugbo, nanawat og mga bag-ong butante. Kapinto nga sa milyon ka pesos nga balor sa mga peke nga sigarilyo na sakbit sa dakbayan sa Danao. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, dalan si Uwano sa Barangay Luok, Syudad sa Mandawi, sirad-an alang sa rehabilitation project. Dry run sa pagsira og rerouting ipatuman sugod ugmang adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Lubak-lubak na og abog ang daan sa si Uwano sa Barangay Luok, Syudad sa Mandawi. Tungod ni ini, gusto nga ipaayo sa syudad ang maong daan ingon man ang drainage system sa lugar. Gikatakda nga ipatuman ang full road closure karong Nobyembre 3. Isip pagpangandam para sa rerouting og pagsira sa daan. Ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team ang mopatuman og dry run ug mga adlaw og sa Sabado. This is a long overdue nga project, no. Kay in fact this is phase 2 sa katong kuan gyud sa project gyud ba. So mo lang ni siya giuna kay kung makita nato gani diha ang kondisyon no sa road ba. Atol sa dry run, ang mga tricycle o gagmayng sakyanan ang moagi sa GM Siniza Street duol sa Sitio Superior sa Luok. Samtang ang mga dagko nga sakyanan, lakip ang mga truck ang moagi sa daan DM Cortez paingon sa AC Cortez Avenue. Nagpasidaan usab si Rituya nga ang mga motorista nga padung sa Lapu-Lapu ang dili na makagamit sa Siniza Street. Wala nay access ang trucks og ang katong mga mo igo lang mo kuan gani mo shortcut. So pasumayon na gyud nato sila gyud sa diha sa DM Cortez. Aron masiguro ang hapsay nga pagdumala sa trapiko, magpakatap ang team og dugang nga mga personnel sa mga diversion route. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nihatod sa iyang 100 days report kagahapong adlaw. Usa sa iyang gipasigarbo nga sud sa tulo niya kabuan sa katungdanan napalambo niya ang Lapu-Lapu City Hospital. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Alas 3 sa hapon kagahapong adlaw, sulod sa Lapu-Lapu City Session Hall, nihatod sa iyang 100 days in office report si Mayor Cindy Chan atubangan sa mga city officials ug mga empleyado sa City Hall. Gisugdan niya ang iyang report pinaagi sa paghisgot sa mga kalambuan nga iyang nabuhat sa Lapu-Lapu City Hospital. Mapasigarbuon siya nga sulod sa tulo ka buwan sukad siya nagsugod sa iyang administrasyon, hinay-hinay nang napatuman ang iyang mga plano para sa maong tambalanan. Pipila ni ini mao ang pag-abli sa eye center nga magtanyag na og libreng operasyon sa katarak, pag-abli sa lactation room og lactation corner para sa mga inahan nga magba-breastfeed sulod sa tambalanan ug ang pagdugang og mga doktor. Sa iyang paglingkod isip mayor, nag-hire siya og oncologist surgeon, general surgeons, anesthesiologist ug nadugangan ang mga ubigay ni. Matod ni Mayor Chan nga ang pagdugang og mga doktor gikan sa nagkadaiyang field of specialization dakong tabang aron mas mapalapdan pa ang mga serbisyo nga matanyag sa katawhan. Because of these additions, we expanded our services to include complex biopsies, orthopedic
care and surgeries, ultrasound-guided procedures. Ang atong hospital is now better equipped to handle these cases. Tungod niini, maminusa na usab ang mga pasyente nga ma-refer ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Gihisgutan usab niya ang mga kalambuan kabahin sa edukasyon, turismo, infrastructure development ug uban pa. Mipasalig si Mayor Chan nga sanhabiling tuig ug mga adlaw sa iyang unang termino, ubay-ubay pa ang mga butang nga iyang gitinguhang makab-ot. Together, we will transform our hospital into a level 3 facility. Build more classrooms, create more jobs, deliver better services, and address other community concerns. Because in Lapu-Lapu City, we are not only building a culture of service, we are living it. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Kibrahan og piso per kilowatt hour ang bayranan sa Visayan Electric Company karong nga Oktubre ug Nobyembre nga billing period. Matod sa ilang customer advisory nga naa na lang sa 11 pesos og 51 centavos matag kilowatt hour ang bayranan ngadto sa mga konsumidor sa Panimay. Mas ubos kini gikan sa 12 pesos og 51 centavos nga gipatuman sa miaging tingbayad. Suma pa sa Visayan Electric nga resulta kini sa nagkabarato nga presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market. Nakita sa OIC President and General Manager nga si Engineer Mark Anthony Kindica nga pinasubay kini sa kasamtangang kahimtang sa Sugbo human sa giigo sa linog. Nadawat na sa Kapitolyo o LGU sa Northern Cebu ang hinabang gikan sa Land Bank of the Philippines nga bukantidad og 8.4 milyones ka pesos. Mismo si Finance Secretary o Land Bank Chairman Ralph Recto ang mitunol sa hinabang ngadto kang Governor Pamela Baricuatro og mga opisyal gikan sa 12 ka mga LGUs. Gamiton ang maong financial assistance sa nagpadayon nga rebuilding o rehabilitation human sa magnitude nga 6.9 nga linog. Makatabang kini alang ni Baricuatro aron mulahutay ang pagbangon sa mga nakalingkawas sa maong nga katalagman. Samtang gisiguro ni Recto nga paigo pa ang panudlanan sa gobyerno aron usab magpadayon ang pagbangon sa mga apektadong Sugbuanon. We have enough resources to assist Cebu. Ang utos ng Pangulo, siguraduhin na makatulong tayo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Alam naman ninyo, may savings ang ating pamahalaan dahil sa flood control sa taong ito na hindi i-release na dapat gamitin natin sa calamity dito nga para sa matulungan yung mga kababayan natin in Cebu. 170 ka mga senior citizens nga nag-edad og 80 anyos og 90 anyos sa Lapu-Lapu City nakadawat og taga 10,000 pesos nga cash gift karong adlaw. Usa sa mga nakapahimos mao ang Vice Mayor sa siyudad. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Moabot sa 170 ka mga octogenarians og nonagenarians sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakadawat og tag 10,000 pesos karong adlaw. Kini mo ikaupat kahigayon nga nag-payout ang National Commission of Senior Citizens 7 sa Lapu-Lapu City. 93 sa mga benepisyaryo nag-edad og 80 anyos, 54 ang nag-edad og 85 anyos, 17 ang nag-edad og 90 anyos ug 6 ang nag-edad og 95. Kadaghanan kanila mao kadtong nakakabot sa maong milestone adtong nilabay nga tuig, sugod Marso 17 tuig 2024 sa dihang gipatuman na ang Expanded Centenarian Act. Gani, usa sa mga benepisyaryo mao si Vice Mayor Celedonio Sitoy nga nagsaulog sa iyang ika-85 nga katuigan ni adtong Agosto 31 tuig 2024. Dako kay kagong pasalamat sa atong pangagamanan nasyonal, labi na sa lokal nga doon ako nadawat nga ining akong pangidaron nga wa na ko damha ingon ini kay nga akong paninguha lang nga moabot ko og 90 sa way pagtan-aw kon doon na bay madawat og dili. Kini mo'y unang higayon nga gipahigayon ang payout sa bag-o lang giablihan nga Senior Citizen Community Care Center sa Plaza Rizal.
Kundiin alas 6 pa lang kaganihang buntag, naghinay-hinay na sa pagpangabot sa venue ang mga benepisyaryo. Mato ni Jonah Nunez, ang focal person sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA, nga alas 8 pa unta ang ilang payout apan sa mong orasan na puno na ang ilang gitagana nga waiting area. Nibutyag si Mayor Cindy Chan nga aron dili na maghuwat og dugay ang mga senior citizens, aduna siya'y gustong ipatuman nga sistema sa sunod nga payout. Na gusto ko every hour or every barangay ba na nay oras kay nagkadako ba karon naman sa nina 170 ang ni-payout. So aron di kay sila dugay ang uban ba alas 6 pa diri na bisag giingnan alas 8 pa awa na alas 6 pa wari na pero we'll see atong it's always there's always room for improvement. Ang mga benepisyaryo nga dili makakuha sa ilang cash gift karong adlaw adto na mokuha sa buhatan sa NCSC 7 sa provincial capital. Gipahibaw sa OSCA nga aduna na usab ipahigayon nga payout karong Nobyembre ug Disyembre. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Ombudsman mohangyo sa liderato sa Senado nga ipatuman ang dismissal order kang Senador Joel Villanueva niadtong 2016. Midipinsa ang senador nga wa siya'y pinding nga kaso sa kasamtangan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hangyoon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang liderato sa Senado nga ipatuman ang 2016 dismissal order batok kang Senador Joel Villanueva. Gimanduan ni kanhi Ombudsman Conchita Carpio Morales netong 2016 ang pagtangtang kang Villanueva sa posisyon human nahukmang guilty sa kasong grave misconduct, serious dishonesty o conduct prejudicial to the interest of the service. Naimong party list representative sa Sibak si Villanueva kaniadto sa diyang unang nibuto ang issue sa Priority Development Assistance Fund kon PDAF. Aprobado ni Morales ang dismissal order kang Villanueva ug laing siyam human gipasangin lang wala ni gamit og tarong sa PDAF. Nahukman kaniadto sa Supreme Court nga unconstitutional ang PDAF o mas nailhang pork barrel. Sumapa ni Remulla sa televised interview karong adlaw nga kinahanglang ipatuman sa labing daling panahon ang mong dismissal order pinagi sa Senate President. Tungod dini, hugtanong gibarugan ni Senador Villanueva nga dismiss na matud pa ang iyang kaso natong 2019. Sa gipadala mga screenshots ngadto sa media, cleared na siya sa mong kaso gikan sa Ombudsman o sa Sandigan Bayan. Gilagway ni Villanueva ang mando ni Remulla nga usa ka matang sa pagpangharas ngadto kaniya karong matud pa wala siya'y pending nga kaso. Apan bisan pa man, buot ni Remulla nga susihon sa Supreme Court ang kaso ni Villanueva aron masuta kung applicable pa ba kini. Tungod kay delikado kaayo kung di tumanon sa opisyal ang dismissal order gikan sa Anti-Graft Office. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, bisa naguba sa linog, mga local Comelec offices sa amin ng Sugbo na nawat gihapon o mga bagong butante. Kanaugdagan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated
PCTA from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
Balik sa atong mga balita, local COMELEC offices sa amihan ng Sugbo nagpabiling abli bisan o giguba sa magnitude 6.9 nga linog. Nakatalang tibok Sugbo og kapin 5,000 ka mga aplikante sa pagkabutante sulod sa unang duha ka adlaw. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Commission on Elections Cebu Province nga nagpabiling operational ang ilang mga local election offices sa amihan ng Bayning Lalawigan bisan sa gidangatan human sa magnitude 6.10 nga linog nitong September 30. Nagbutang og makeshift office ang COMELEC sa Bogo City at ubangan sa ilang city auditorium human nga naamong sa linog ang ilahang City Hall. Nagpadayon ang operasyon apil na ang pagdawat sa mga mamotar alang sa barangay ug Sangguniang Kabataan elections nga may tabo sa sunod tuig. Samtang gibalhin sa mas luwas nga dapit duol sa munisipyo ang ubang election offices sa tulo ka mga silingang LGU suman nakatala og mga ginagmay nga pagpangguba. Mato di Provincial Election Supervisor Attorney Marcel Sarno nga mas gitagad karon ang kaluwasan sa ilang mga staff dito sa norte. Garanti ang naarya po sa bisyo sa COMELEC. Although tungod sa kanang mga panitabong di na to kalikayan, na-transfer sila. Nakatala ang COMELEC og 220 ka mga partially damaged nga voting centers gikan sa 19 ka mga LGUs human sa linog. Apan tulo kanila ang hilabiyang giguba kung totally damaged gikan sa norte. Gibuteg gisano nga magbaton ang mga apektadong LGUs og alternatibong voting center kuno galing di man maapas ang gamiton ng classrooms tungod sa pagguba. More or less kining dara pong lugar but there is a kilid or in any other government areas. Taliwa nini, nakita ni Sarno nga nagpabilin ang kalagsik sa mga buot mamutar sa BSKE karong November 2026. Gikan Oktubre 20 hangtod 21, aduna sila 5,056 ka mga aplikante sa pagkabutante lukop isla sa Sugbo. Kung isgutan ng first-timers, nakatala ang COMELEC Cebu og 1,271 applicants nga 18 years old pataas. 556 usab ang first-time voters gikan sa 15 to 17 years old aron makabotar sa Sangguniang Kabataan. Mao mi pahinumdom si Sarno nga magparehistro na og sayo aron dili na magkarakara inig abot na sa deadline karong Mayo sunod tuig. Per experience, daghan naman niya basig dili pa mo ma-accommodate, magkalisod pa na karon ang ato ang opisina sa COMELEC kuan pa di pa kayo daghan, dawa pa kay gapot siso. Navarro, CCTN News. Nanawagan si Konsehal Paul Labra nga susihon ang operasyon sa Colon Night Market sa nang-aging katuigan. Human wala nakakolekta ang syudad og special permit fees. Kini sukwahi ning tuiga nga nakahipos ang City Treasurer's Office og moabot nga 3.1 million pesos gikan sa night market gikan sa Septembre hangtod Oktubre. Mas dako itande sa 417,000 pesos nga kita niadtong 2023 og 523,000 pesos niadtong 2024 gikan sa Arkabala. Tungod niini gihangyo ni Labra si Mayor Nestor Archeval nga magbaton og ad hoc committee aron palawman pa ang investigasyon sa Colon Night Market. Cebu Electric Cooperative 2 nakatala og 4,000 ka mga apektadong konsumidor human giigo sa kusog nga linog. Mipasalig ang Department of Energy ug National Grid Corporation of the Philippines nga tutukan ang rehabilitasyon sa Northern Cebu. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Mipaambit ang kadagkuan sa Cebu Electric Cooperative 2 kon Sebeco 2 nga padayon ang pag-abag sa kapin 4,000 ka mga apektadong households human sa magnitude 6.10 nga linog. Gitaho sa General Manager nilang si Engineer Lowell Belsinia nga daling nabalik ang supply sa kuryente hangtod na sa barangay level human sa dali nga pagresponde sila mga sakop. Tuod kini sa paspas nga pagpailis sa 86 ka mga poste ug 16 ka mga transformers nga giguba human giigo sa linog. Gumikan sa kasamtangang sitwasyon, wala una sila naningil og dugang surcharge kung bayranan ngadto sa mga apektadong konsumidor. So as long as there is power from the generators and the transmission lines, we are really wala may problema sa pag-deliver of power. Nakigalayon usab ang Sebeco 2 sa mga apektadong LGUs aron pagsubay kung asa man ang no-build zones tungod sa mga grabeng pagpangliki og sinkholes ug hayan kalikayan ang dugang pangkadaot.
Samtang nitabang ang ubang mga ana sa power sector aron maabagan ang nagpadayong rehabilitation efforts ngadto sa mga nakalingkawas na sa linog. Nakita sa National Grid Corporation of the Philippines nga walay kakulian ang ilang power generation ngadto sa kalungsuran. Karon nag-contribute sila from Tabango going to Danbantayan. Wala may problema nga atong power. So okay ra ta sila. Manageable level lagi ang power situation nato karon sa Cebu. Niuusab ang Department of Energy Visayas ug Task Force on Energy Resiliency aron matabangan ng gobyerno ug ubang sektor sa rehabilitasyon sa North Cebu. Nung kini sa pagsiguro nga walay puas ang paghatag og power ug fuel supply sa kalungsuran pinagi sa ilang real-time monitoring. Gilikay no sab sa DOE Visayas nga mopaborot pa ang presyo sa petroleum products ngadto sa amihanan gumikat sa kasamtangang sitwasyon. Siya nga monitor o coordinate sa ato ang mga energy stakeholders with regards to supply, no? So kung doon ay mga problema, ato dayon na siyang real time, no? Doon ay mga intervention nga himuon. Navarro, CCTN News. Plano ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga magbaton og skyway sa Banilan-Talamban Road aron mugaan ang dagan sa trapiko. Suma pa niya nga usa kini ka long-term solution alang sa usa sa mga dakong agianan sa dakbayan. Matod ni Archival nga nagkabugat ang trapiko sa Banilan-Talamban Road kay nag-abot man usab ang mga sakyanan gikan sa Mandawi City ug Konsolasyon. Sumpayan sa himuong skyway ang dalan sa Barangay Talamban ug IT Park sa Barangay Apas. Muhimo sila og feasibility study aron masuta kung epektibo ba ang himong infrastructure project. Mga tangkal sa baboy sa Barangay Mantuyong, Mandawi City, ibalhin sa Barangay Labugon, sugod Oktubre 30. Giingong nakatampo sa kahugaw sa sapa ang mga tangkal nga nahimutang sa kilid. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino. Gikatakdang ibalhin sugod karong Oktubre 30 ang mga manglitsyon sa Barangay Mantuyong ngadto sa ihawan sa baboy sa Barangay Labugon. Moabot sa 18 ka tangkal ug tag-iya sa baboy ang anaa sa Barangay Mantuyong nga nahimutang kilid sa sapa tungod sa hugaw ug baho. Gireklamo kini sa pipila ka mga residente. Gitudlo kini nga usa sa hinungdan sa polusyon sa sapa ug giingong makaapekto sa mga silingang dapit nga maagian sa hugaw ug baho gikan sa mga tangkal. Gipaninduta na ang kilid sa sapa sa barangay ug aduna usab mga pagpalambo sa pribadong kumpanya apan giingong maapektuhan tungod sa hugaw ug baho. Matod ni Attorney Gonzalo Maligon ang City Administrator nga tinguha nga sa Nobyembre mahuman na ang pagbalhin ngadto sa Barangay Labugon. But actually sa tinuod lang, nana dito nagsugod na sila paimutang dito. So ma-implement na gid taon finally nga ma-relieve ng mga taga-Mantuyong ug kaning magian nin taon sa hugaw mga gisasapa. Matod ni Maligon nga aduna na usab plano nga pag-renovate sa ihawan sa baboy sa Barangay Labugon. Buwan naman ta to get a partner to go to the PPP process will take a little time. But di man tikawat ang mayor god nga murag walang gitay buhaton in the meantime. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, kapinto nga sa milyon ka pesos nga balor sa mga peke nga sigarilyo na sakmit sa dakbayan sa Danao. Kanaog dagat pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Sugot siya kay iya lang hok-hokon, og iya lang oto-otoon. Ay sayawin day, surain day, surain day, surain day. Para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated
Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ako ang masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, moabot sa 153 ka mga drug personality ang nadakpan sa PRO7 sud sa usa ka semana. Nakasakmit sila og kapin 5.4 milyones ka pesos nga kantidad sa ilegal nga drugas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot ngadto sa kapin 5.4 milyones ka pesos gabalor sa illegal nga drugas sa nasakmit sa Police Regional Office 7 sulod sa unom ka adlaw nga kampanya batok kriminalidad gikan sa Oktubre 12 ngadto sa 18, 2025 nga misikop sa 153 ka mga drug personalities sa padayon nga subsub nga kampanya sa kapulisan sa Central Visayas batok sa nagkalain-laing illegal nga kalihukan. Nakasakmit sila og 795.98 gramos nga gituang shabu nga mobalor ang tanan sa 5.4 milyones ka pesos samtang nakasikop usab sila og 57 ka sugarol nga nalabigit sa illegal numbers game og 15 ka mga suspitsado ang napusasan man magkuhaan og mga armas nga walay lisensya og 24 ka mga loose firearms lakip na ang 50 ka mga bala sa lain-laing kalibre. Sa paghingusog sa kapulisan sa pagukod niadto nga mga pinangita sa balaod, nakadakop sila og 18 ka mga most wanted person og 59 ang mga dunay pending warrant of arrest sa lain-laing kaso nga giatubang sa korte. Gihimugatan sa PRO7 nga ang pagkasikop sa mga wanted person subay kini sa padayon nila nga tinguha nga mapanubag sa salaod sa balaod ang mga akusado sa usa ka krimen. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas midaig sa dedikasyon sa mga sakop nga walay hunong sa pagbatok sa kriminalidad aron nga magpabilin nga malinawon ang Tibok Region 7. Subling giawhag sa general ang publiko nga magmabinantayon ug motawag dayon sa kapulisan kung adunay kadudahan nga kalihukan diha sa ilang tagsitag sa kanapit. Kung adunay madawat nga impormasyon nga naay pinangita sa balaod silang lugar, mamahimong ipahibaw dayon sa labing duol nga police station. Giila ni Maranan ang kamahinungdanon sa kooperasyon sa komunidad ngadto sa kapulisan alang sa malungtaron nga kahusay ug kalinaw sa usa ka dapit. Arnold Bustamante, CCTV News. Kapin tunga sa milyon ka pesos nga balor sa mga peking sigarilyo ang nasakmit sa Criminal Investigation and Detection Group sa usa ka tindahan sa Barangay Poblasyon Dakbayan sa Danao. Nadakpan kagahapon ang naninda nga si Annalyn Lavador, 33 anyos, taga Tuburan Sur, Danao. Nasakmit ang nagkadaiyang brand sa sigarilyo nga mobalor tanan og 618,000 pesos. Una nang mireklamo ang cigarette company sa pagkatap sa illegal nga sigarilyo sa Dakbayan nga migamit sa ilang brand. Niresulta ang maong modus sa pagkunhod sa ilang baligya. Kasong kalapasan sa Republic Act 10643 kun graphic health warning law batok sa tendera. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabali, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
Looking for the best